Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Pastor Aida Tanap ng CRC Maine. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa opportunity na muling maipahayag ang iyong salita. Dalangin ko na bigyan niyo po kami ng sapat na kaunawaan at hayaan mo na ito ay tumimo sa aming mga puso at magbigay ng aral. Ikaw po nawa ang mabigyan namin ng kapurihan sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ay The Nation Gathers at the Levites Request. Tayo po ay babasa sa Judges chapter 20 verses 1 and 2. Basahin po natin sa Tagalog. Nagtipon ang lahat ng Israelita mula Dan hanggang Beersheba, pati ang mga mula sa Gilead sa harapan ng Panginoon sa Mispa. Dumalo ang mga pinuno at kinatawan ng 12 lipi ng Israel. Humigit kumulang 400,000 mandirigmang may dalang tabak upang pag-usapan at harapin ang nangyaring masamang krimen sa Israel at magpasya kung ano ang nararapat gawin. Ito po ay pagpapakita ng pagkakaisa ng mga lipi ng Israel sa pagharap sa isang seryosong suliranin na nakaapekto sa buong bansa. Tingnan po natin ang background sa Judges chapter 19 o anong krimen ang nangyari dito. Makikita natin na ang Judges 19 ay isa sa pinakamadilim na kabanata sa aklat ng hukom. Ipinakita nito ang matinding kasamaan at moral na pagbagsak ng Israel sa panahong walang hari at bawat isa ay gumagawa ng mga inaakala nilang tama sa kanilang sariling paningin. Ang kwento po rito, may isang Levita at ang kanyang kerida. Siya ay iniwan ng babae at umuwi sa bahay ng kanyang ama sa Bethlehem. Pagkaraan ng 4 na buwan ay sinundan siya ng Levita upang hikayating muling bumalik. Masaya namang tinanggap sila ng ama ng babae at ilang araw silang nanatili bago bumiyahe. At pinili nilang magpalipas ng gabi sa Gabaa sa bayan ng lipi ni Benjamin. Subalit walang tumanggap sa kanila hanggang sa may isang matandang lalaki na nag-alok ng matutuluyan. Habang sila ay nasa bahay, pinalibutan ito ng masasamang lalaki ng lungsod at hiniling na ilabas ang Levita upang pagsamantalahan siya. Upang mailigtas ang sarili, ibinigay ng Levita ang kanyang babae or ang kanyang kerida sa mga lalaki. Magdamag siyang inabuso at kinabukasan ay namatay sa pintuan ng bahay. Kinuha ng Levita ang bangkay ng babae, dinala ito sa kanyang tahanan at hinati sa 12 bahagi at ipinadala niya ang bawat bahagi sa 12 lipi ng Israel bilang panawagan upang makita ang napakalaking kasamaang na nangyari. Nagulat ang buong Israel at nagpasyang magtipon upang harapin ang kasalanan ng Gabaa na siyang nagbukas ng pangyayari upang magkatipon ang mga taga-Israel. Yan po ang background natin at narito ang 4 na hakbang na ginawa ng mga pinuno at ng mga kinatawan ng lipi ng Israel. Una, nagkaroon ng pagkakaisa ang bayan sa harap ng Diyos. So, sa panahon po ng krisis ay hindi dapat magkawatak-watak, no? Nagkaroon ng pagkakaisa ang buong bansa. Pangalawa, may pananagutan ang mga namumuno. Hindi po sila umiwas sa responsibilidad, kanila itong hinarap. Pangatlo, hindi nila binaliwala ang kasalanan. Ang Diyos po ay banal at nais niyang ang kanyang bayan ay mamuhay ng may kabanalan. Pang-apat, hinarap nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang desisyon. Ang pagkakaisa ay pagiging matatag
kung ang sentro nito ay ang Panginoon. At bilang conclusion, ang Judges 20 verses 1 and 2 ay nagtuturo na kapag ang bayan ng Diyos ay humaharap sa pagsubok, kailangan nilang magkaisa, manindigan para sa katotohanan, akuin ang pananagutan at harapin ang kalooban ng Diyos. Ang pagkakaisa ay hindi lamang tungkol sa pagiging magkakasama, kundi tungkol sa sama-samang pagsunod sa Panginoon at bilang simbahan, pamilya at mga lingkod ng Diyos, naway maging handa tayong magtipon sa Kanyang presensya at mamuhay ayon sa Kanyang katotohanan. Nakita po natin ang ginawa ng mga pinuno ng isang bansa at ang suporta ng buong bansa. Sama-sama nilang hinarap ang pagsusubok na ito at kung paano nila bibigyang solusyon ang mga pangyayari at ang krimen na kanilang na-witness. So, ayan po ang buod ng ating tinalakay ngayong umaga. Samahan niyo po ako muli sa isang panalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa aming pinagbulayan ngayong umaga. Nawa, kapag dumating sa isang iglesia o sa isang bansa ang matinding pagsusubok, ay manatili ang pagkakaisa, manatili ang pagpapasakop at sama-samang harapin ang anumang suliranin upang magkaroon ng magandang desisyon kasama ka, Panginoon. Na naroon ang iyong presensya na gumagamay sa lahat. At nawa, harapin namin ang lahat ng ito na mayroong pagpapasakop sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa ganito ring oras. 5:30 a.m. araw-araw po ito. At pwede niyo rin po itong i-share sa inyong mga kaibigan upang sila rin naman ay mapagpala ng Panginoon. Muli, marami pong salamat. Sa Diyos po ang papuri. Amen.